Hello, kumusta? Naku, grabe na talagang mga pangyayari. At alam kong excited na kayo, kaya hindi ko na patatagalin pa. Simulan na natin. Pinilit ni Jessa na huminga ng malalim. Pilit niyang kinukubli ang nanginginig na kamay habang sinusuksok ang envelope sa bag. Masyado pang magulo ang lahat. Ang amnesia ni Santiago, ang panganib na nasa paligid, at ngayon ang pagbubuntis niya. Jessa, mahinang tawag ni Santiago mula sa kama. Nakakunot ang noo nito, nakatitig sa kanya. Anong laman ng envelope? Para ka nakakita ng multo. Mabilis siyang humiti kahit naramdam niyang pamumuo ng luha sa sulok ng kanyang mga mata. Wala. Okay naman daw ang resulta ng lab test ko. Sigurado ka? Tanong nito, pinagmamasdan ng mukha niya. Oo, mabilis niyang tugon, pilit na matatag. Follow up lang daw, x-ray sa balakang. Routine check, wala namang seryoso. Hindi siya makatingin ng diretso sa mga mata nito. Alam niyang isa na namang kasinungalingan ang lumabas sa kanyang bibig. Ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Isa pang katotohanan na baka makapagpalalala ng sitwasyon. Tahimik na tumango si Santiago. Good, buti at okay ka. Ngunit nang ngumiti ito tila may kirot sa dibdib niya. Dahil sa ngiti nito, nagbalik sa isip niyang bigat ng totoo na may isang buhay sa kanyang sinapupunan na hindi niya alam kung paano ipapaliwanag. Hindi pa niya alam kung kanino siya hihingi ng tulong at kung paano niya poprotektahan ang magiging anak niya sa gitna ng gulong kinasadlakan nila. Nagpaalam siyang magpupunta sa banyo, lumabas siya ng ICU sandali. Doon lang siya nakahinga ng maluwag. Nakasandal siya sa malamig na pader, mahigpit na hawak ang tiyan. Paano niya maitatago ang kalagayan? Hanggang kailan? Sa bawat kasinungalingan na sinasabi niya, pakiramdam niya ay lalo siyang nalulubog. Minsan hindi niya nakilalang sarili niya. Gulong-gulo ang isip niya, para siyang hinihila sa iba't ibang direksyon. Ang pagbubuntis, ang amnesia ni Santiago, ang banta sa buhay nito at ang Aquino Group na hawak na ni Lexus. Huminto siya at ipinikit ang mga mata. Isa-isa, Jessa. Isa-isa. Kung sabay-sabay mong harapin, mababaliw ka. Tila baliw na kausap niya sa sarili. Humugot siya ng malalim na buntong hininga. Uunahin niya ang kumpanya. Ang Aquino Group. Legal siyang asawa at may karapatan siya sa lahat. Hindi pwedeng masapa sa kamay ni na Lexus at Violet ang lahat ng pinaghirapang pinundar ni Santiago. Sa isip niya ay mabilis na nabuo ang mga hakbang. Kailangan niyang makuha ang marriage certificate nila. Kailangan din niyang humanap ng taong pwedeng makatulong sa legalidad. Abogado na hindi kayang bayaran ni na Lexus. At higit sa lahat, kailangan makapaghanda siya ng ebidensya laban kina Lexus at Violet para mailantad kasamang ginawa ng mga to. Kaya habang nakatitig siya sa pintuan ng ICU, nagpasya siyang lalaban siya. Napahawak siya sa tiyan niya. Isang malinis ngunit mariing sulyap ang binigay niya doon. At para din sa baby, kailangan niya itong protektahan. Iisa-isahin niya ang mga laban at sisimulan niya sa pagbawi ng Aquino Group mula sa kamay ng mga traidor. Pagbalik niya sa ICU, sinalubong siya ng nurse na nakangiti. Mrs., good news. Stable na po ang vital signs ng asawa ninyo. Pwede na po siyang ilipat sa regular na kwarto. Sumunod agad siya at halos bumuhos ang pasasalamat mula sa kanyang puso. Ilang araw ang lumipas na halos mawalan siya ng pag-asa. Pero ngayon, nakahinga na siya ng mas maluwag. Habang nililipat si Santiago sa regular na kwarto, pinagmamasdan niyang maamo nitong muka. Kahit nabalot pa ng sugat at pasa, buhay ito. Iyon ang pinakamahalaga. Pangalawang buhay na nila ni Santiago. Habang abala siya sa pag-aayos ng kumot, tinawag siya ni Santiago. Jessa, mahina ngunit malambing ang boses nito. Halika, lumapit siya at nakaupo sa gilid ng kama, nakatingin ito sa kanya. Bakit? May kailangan ka ba? Tanong niya, sinusubukang itago ang kaba. Ngumiti ito, may halong kapilyuhan. Halikan mo ko bago ko matulog. Napamaang siya, inabot ni Santiago ang kamay niya at marahang pinisil. Jessa, ikaw lang nagbibigay ng lakas sa akin ngayon. Please, bakit nga ba hindi niya nalang sulitin ang panahon na kasama niya si Santiago? Dahan-dahan siyang yumuko, nilapit ang muka sa asawa. Una ay mabilis na dampilang ang balak niyang ibigay, pero nang maramdaman niyang init ng labi ni Santiago, hindi niya na nagawang tumigil, naging banayad at mahabang halik na yun.
Para bang sa wakas ay may isang bagay na hindi kasinungalingan. Ang nararamdaman niya para kay Santiago. Nang maghiwalay ang kanilang mga labi, nakangiti ito. Parang batang masaya. "Good night, mahal ko." Bulong nito at dahan-dahan nang pumikit. Pinagmasdan niyang natutulog na lalaki. Hanggang kailan niya maitatagong lahat ng kasinungalingan. Puno ng tao ang bulwagan ng Aquino Group. Mga board members, media at stockholders ang nakaupo. Nag-aabang ng opisyal na proklamasyon. Nasa gitna ang abogado ng pamilyang Aquino. Nakahandang mga dokumento para sa pagpapatibay ng bagong CEO. Sa pagkawala ni Santiago Aquino, maringwi ka ng abogado. Bilang siya'y walang naiwang asawa o anak, ang lahat ng kanyang ari-arian at posisyon ay napupunta sa kanyang amang si Don Gilbert Aquino, na siya namang nagtalaga kay Lexus Aquino bilang bagong Chief Executive Officer ng Aquino Group of Companies. Nagpalakpakan ng iilan at agad na tumayo si Lexus, nakasuot ng mamahaling suit, puno ng kumpiyansa, nakangising nakatingin nito sa paligid, lalo na kay Violet na nakaupo sa harapan. Ngunit bago pa maabot ng abogadong mikropono para opisyal na ipahayag ang pangalan ni Lexus, tumayo si Jessa mula sa dulo ng bulwagan. Mabilis siyang naglakad papunta sa gitna. May hawak na envelope. "Pasensya na po." Malakas at matatag ang kanyang tinig, dahilan para mapalingon ang lahat. Hindi pa tapos ang usapan. Nalaki ang mata ng pamilyang Aquino. Maging si Lexus ay natigilan. Binuksan niya ang envelope at nilabas ang isang dokumento. Pinakita niya to sa harap ng lahat at mariing sinabi, "Hindi totoo na walang iniwang asawa si Santiago Aquino. Ako po si Jessa Robles at ako ang kanyang asawa. Nandito ang aming marriage certificate. We are legally married." Aniyang hindi alam kung saan kumukuha ng lakas ng loob. Nagkaroon ng bulungan, may mga nagulat at may mga nagtaas ng kilay. Hindi maikakailang opisyal na dokumentong hawak ni Jessa at hindi siya nagsisinungaling. Pinakasalan siya ni Santiago at rehistradong kasal nila. "Bilang lehitimong asawa ni Santiago," dugtong niya, maring tinitigan ng abogado, "ako ang tunay na tagapagmana ng lahat ng kanyang ari-arian at may karapatang pumalit bilang CEO ng Aquino Group. May abogado ako kung sino man ang gustong tignan ang dala kong papeles." Tumayo si Don Gilbert na nilisik ang mga mata. "Imposible! Isa kang sinungaling! Imposibleng pakasalan ka ng anak ko!" Sigaw nito. Halos nanginginig sa galit. Halos mabuwal siya sa takot. Hindi niya alam kung tama bang ginagawa niyang pakikialam sa pamilya at negosyo ni Santiago. Agad namang lumapit si Lexus. "Hindi ka namin kikilalanin. Isa kang oportunistang sumisira sa pangalan ng pamilya namin." Malakas ang kabog ng kanyang dibdib. Tinaas niyang marriage certificate. "Legal ang dokumentong to. Hindi niyo may tatanggi ang katotohanan. Ang batas ang kakampi ko dito. Magkita tayo sa korte." Nagkakagulo ng mga empleyado at stockholders sa paligid. May ilan na nagsasabing siya na ang dapat na CEO at may iba namang pinagtatawanan siya. Ngunit sa kabila ng lahat, nakatayo sa gitna ng lahat ng ito. Hawak ang dokumento at buong tapang na naninindigan. Nagmistulang palengke ang bulwagan. Naguunahan ang mga mamamahayag na lumapit. Nagkikislapan ng mga kamera at kaliwa at kanang tanong ang binabato sa kanya. "Miss Jessa, totoo po bang sinasabi ninyo? May ebidensya po ba kayong maipapakita bukod sa marriage certificate? Paano ipatutunayan na hindi peke ang dokumentong yan?" Nagtaasan ng kamay ng mga stockholder. Hindi makapaniwala sa revelasyon. Ngunit sa halip na panlilibak, may ilan na nagsimulang pumalakpak. Kung legal na asawa siya, may karapatan siya. Bilang respeto kay Santiago, bigyan natin siya ng pagkakataon. Kung siyang asawa ni Santiago, dapat lang na siyang pumalit sa pamumuno. Tignan natin kung kaya niyang pamunuan ng kumpanya. Dahil sa lumalakas na ingay ng suporta, lalong nangalit ang muka ni Lexus at ni Don Gilbert. Si Violet naman ay halos pasigaw na pinipigilan ng mga tao, ngunit hindi ito pinapansin. Huminga siya ng malalim, kinakabahan man, tinago niya ito sa matatag na ekspresyon. Hindi siya pwedeng umatras. Kung hindi niya ipapakita ang tapang ngayon, kakainin siya ng buo ng mga to. Hinila niyang kapatid ni Lara na si Maya na nakamasid lang sa gilid. "Simula ngayon, madiin niyang bulong. Assistant na kita." Nagulat si Maya. "Ha? Jessa, bago lang ako. Hindi ko alam ang gagawin." Ngunit pinutol siya nito. "Wala nang atrasan. Hindi ko alam ang lahat ng gagawin pero kailangan kong magsimula sa may tiwala ako. Ikaw yun." Tinaas niyang ulo
Hinarap ang mga kamera at buong tapang na dineklara. Hindi ako nandito para magdulot ng kaguluhan. Nandito ko para ipaglaban ang pangalan ng aking asawa. Alam na lahat kung gaano pinaghirapan ni Santiago ang Aquino Group. Hindi ako papayag na mapunta to sa ibang kamay. At kung kinakailangan kong ipakita sa inyo na kaya kong pamunuan ng kumpanya, gagawin ko. Simula ngayon, ako ng bagong CEO. Ani ang pilit binubuo ang tinig na basag. Nagpalakpakan ng ilang stockholders at employees na tila biglang nagkaroon ng pag-asa sa kanyang liderato. Matapos ang tensyon, naglalakad siya sa mahabang hallway ng Aquino Group. Pinagpapawisan ng kanyang mga palad. Hawak-hawak ang folder ng mga report at proposal na hindi niya lubos maintindihan. Paano siya magpapanggap na handa kung wala siyang karanasan? Pinipilit niyang manatiling tuwid ang lakad. May idea siya sa direksyon na gusto niyang tahakin. Pero kung siya mismong tatanungin sa detalye ng negosyo, wala siyang alam. Kasabay niya si Maya na tahimik na nag-aalala. Hawak ang clipboard at mukhang mas kabado pa kaysa sa kanya. Nabigla na lang nadaanan si Luther na nakasandal sa pader. Hawak ang isang tablet at nagbabasa. Napatigil siya sa harapan nito. Naalala niyang pangalan nito mula sa HR file. Luther Ramirez. Baguhan sa kumpanya, pero kung pagbabasahan ng resume, impressive ang credentials. Business strategy, risk analysis at consultancy work abroad. Lumapit siya dito. Mr. Ramirez, nagangato ng tingin, medyo nagulat. Yes, ma'am. Huminga siya ng malalim. Kailangan ko ng kakape. Nakita ko ng background mo nung nag-apply ka at sa totoo lang, clueless ako sa maraming bagay. Kailangan ko ng konsultant. Gusto mo bang magtrabaho sa akin? Halos mabilaukan si Luther sa narinig. Ako? Konsultant ninyo? Bahagya pang natawa ito pero hindi pa rin makapaniwalang totoo. Ma'am Jessa, sure ka po ba? Maraming mas senior kesa sa akin. Agad na sumabat si Maya, umikot ang mata. Ma'am Jessa, iba na lang pong alokin niyo ng trabaho. Puro forma lang yan. Kanina nga muntik ng malit eh. Ngumisi si Luther, parang sanay na sa banat ni Maya. Uy, hindi ako na late ha. Saktong 8 a.m. ang in ko. Napahawak siya sa sentido't napailing. Tama na kayong dalawa. Bumaling siya kay Luther, seryosong tinig. Hindi ako nagbibiro. Kailangan ko ng tao mapagkakatiwalaan. Tatanggapin mo bang alok ko? Tumitig si Luther sa kanya, nagkibit balikat ito't ngumiti. Alright, I'm in. Pero warning lang ma'am, kasama sa consultancy ko ang brutal honesty. Good, tugon niya. Bahagyang gumaan ng dibdib. Kasi yun ang pinakakailangan ko ngayon. Nag-ikot ng mata si Maya, pero lihim ding nakahinga ng maluwag. Kahit papano, may isa pa silang kakampi. Bukas, paghandaan natin ang board meeting. Aniyang napatingin sa oras. Kailangan niya nang balikan si Santiago. Nagmamadali siyang umuwi para makapunta sa ospital. Pagpasok niya sa kwarto, nadatnan niyang nakahiga si Santiago sa kama. Kita ang inip sa mukha nito. Halatang kanina pa siya hinihintay. Bakit ang tagal mo? Tanong kaagad nito. Kanina pa ako naghihintay. Akala ko hindi ka na babalik. Nakangiti siyang pumasok dalang isang maliit na paper bag ng pagkain. Sabi ko sa'yo, babalik ako hindi ba? Medyo naipit lang sa trabaho. Ani ang hinalikan nito sa pisngi. Trabaho? Kumunot ang noo nito, nakatitig sa kanya na para bang sinusuri kung nagsasabi siya ng totoo. Saan ka ba nagtatrabaho, Jessa? Nalamig ang kamay ni Jessa pero pinilit niyang maging kalmado. Pinaghandaan naman niya ang kasinungalingan pero kabado pa din siya. Lumapit siya't nilapag ang pagkain sa mesa, saka siya umupo sa gilid ng kama. Mabilis siyang nagsalita. Sa isang kumpanya ako ng kaibigan ko nagtatrabaho. Office work, saka mahigit 1 oras ang biyahe. Walang traffic yun ha. Office work, muling usisa ni Santiago, bahagyang nakahilig pa palapit. Anong klaseng kumpanya? Anong ginagawa ninyo? Ramdam niyang mabilis sa tibok ng puso niya. Alam niyang isang maling sagot lang, mabubunyag ang kasinungalingan. Ngumiti siyang ng tipid, iniwas ang tingin. Normal lang, paperwork, meetings, mga ganon. Wala namang exciting, sagot niya. Sabay abot ng pagkain sa lalaki. Kumain ka na muna, nilukot at para sa'yo, tikman mo. Tinitigan siya ni Santiago, parang gustong magtanong pa, pero sa huli tinanggap ang pagkain. Basta wag mo akong iwan ng matagal. Hindi ko gusto yung pakiramdam na nawawala ka. Napalunok siya. Habang pinagmamasdan niya itong kumakain, ramdam ng bigat ng kanyang mga kasinungalingan. Ilang beses pa ba ako magtatakip? Jessa,
Mahina, ngunit diretsong tawag ni Santiago habang nakahiga ito, nakatingin sa kisame bago tumuling tumingin sa kanya. Kung nasa office ka nagtatrabaho, ano naman ang trabaho ko bago mangyari ang aksidente? Napangiwi siya, nagdikit ang labi niya at halos hindi niya maituloy ang sasabihin. Mabilis siyang sumagot. Ikaw? Nilunok niyang kaba at pinilit na ngumiti. Nasa bahay ka lang, nag-aasikaso ng babuyan at manukan natin. Kakasimula mo pa lang, nasa corporate world ka din tapos na burnout. Kumunot ang noon nito, halatang naguguluhan at hindi makapaniwala. Ako? Babuyan at manukat? Oo, mabilis niyang sabat. Halos magbuhol ang dila niya sa kasinungalingan. Simpleng buhay lang, di ba? Ako sa opisina, ikaw sa negosyo natin sa bahay. Teamwork, kumbaga. Matagal siyang tinitigan ni Santiago. Umatras siya ng kaunti. Kinabahan, ngunit makalipas ang ilang sandali, ngumiti rin ito, mahina tila pagod. Siguro nga, masaya rin yun, bulong nito. Kung ganun, simple lang palang buhay natin. Parang gusto ko nang makita ulit yung bahay natin. Napangiti siya. Kahit nang totoo ay halos mabasag ng puso niya sa bigat ng kasinungalingan. Tahimik na nakatitig si Santiago sa kanya, tila hindi pa rin lubos na makapaniwala sa mga sagot niya. Ngunit imbis na muling magtanong, inunat nito ang kamay at dahan-dahang hinawakan ang kamay niya. Jessa, mahinang tinig ni Santiago. Salamat ha, kahit na hindi ko maalalang lahat, nandito ka. Hindi siya makatingin ng diretso. Natatakot na mabasa nito ang kaba at kasinungalingan sa mga mata niya. Kaya bigla siyang yumuko, lumapit at mabilis na dinikit ang kanyang labi sa mga labi nito. Isang maraang halik na puno ng pagpipigil at pang-uuto, ngunit may init ding hindi niya maikakaila. Nagulat si Santiago, ngunit hindi ito umiwas. Bagkus, mas sinigpitan pa nito ang kapit sa kamay niya. Paglayo niya, mahina siyang ngumiti. Huwag ka nang mag-isip ng kung ano-ano, magpagaling ka na, para makauwi na tayo. Parang bata ang ngiti ni Santiago, napapikit at huminga ng malalim. Gusto ko nang umuwi, kasama ka. Muli niya itong hinalikan sa labi, banayad lang dahil may sugat pa ito. Pinaayos niya na kay Yaya Dora ang lahat, ang babuyan at manukan. Sinigurado din ng babuyan at manukan. Sinigurado din niyang maayos ang tutuluyan ni Santiago. Ginamit niya ang perang nasa bank account niya upang i-repair ang bahay ni Yaya Dora. Kinabukasan nagkalat sa mesang folder, graph at reports sa opisina ni Jessa. Nakaupo siya sa upuan, hawak isa sa mga financial statements na parang hindi matapos-tapos basahin. Halatang kabado siya, ngunit hindi siya pwedeng magpakita ng kahinaan. Si Maya nakatayo sa gilid, hawak ang laptop at todo explain kung anong gagawin sa opening speech. Ma'am, dapat confident ka. Tapos simple lang ang introduction. Ang importante, ipakita mong kaya mong pamunuan ng kumpanya. Paano kung may tanong sila na hindi ko alam ang sagot? Kabadong tanong niya, sumabat si Luther na nakasandalang sa pader, hawak ang tablet. Ma'am Jessa, huwag kang mag-alala, nandito ko para sumagot kapag hindi mo alam ang sasabihin. Napairap si Maya. Tsk, mas marami ka pang ang forma kaysa trabaho tong isang to. Ikaw, puro daldal, hindi ba pwedeng man a few words lang ako? Ganting banat ni Luther, nakataas pang kilay. Hoy, puro kayabang. Stress na kami dito. Puro ka tablet. Sagot ni Maya, halos matumbang hawak na laptop. Tama na, putol niya, nangingiting na iling. Huwag kayong mag-away, kailangan ko kayong dalawa. Tahimik na napatingin ng mga to sa kanya, saka siya huminga ng malalim. Ma'am Jessa, hindi ka ba natatakot? I mean, sa pagbangga natin sa mga Aquino? Ani Luther, tumikim siya, seryosong nakatingin. Oo, pero mas takot ako kung wala akong gagawin. Mahirap ipaliwanag sa ngayon kung bakit ko to ginagawa. Araw ng unang board meeting. Hawak ni Jessa ang folder. Naglalakad siya sa hallway papuntang boardroom. Kasama sina Luther at Maya. Nanginginig ang kamay niya at ramdam niyang kabog ng dibdib. Bago siya pumasok sa conference room, tumigil siya at tumingin sa dalawang kasama. Ready na ba tayo? Mahina niyang tanong. Ngumiti si Maya. Oo naman, lakasan mong loob mo. Tumango si Luther. Huwag mong isipin ang titig nila. Tingnan mo lang ako kung kinakabahan ka. Sa sobrang gwapo ko, mapapawi ang pangamba mo. Umasim ang mukha ni Maya. Feeling pogi ang... Alarm mo, OA ka, pinapatawa ko lang si Ma'am Jessa. Pagpasok nila sa loob, nagtaas agad ng kilay ang ilang board members. Nasa dulo ng mesa si Lexus, kasama si Violet, parehong hindi maipintang mukha.
Ramdam niyang matinding pressure pero tumayo siya sa gitna, kinuha ang mikropono at sinimulan ng kanyang opening speech. Magandang umaga, ako si Jessa Robles Aquino at bilang asawa ni Santiago Aquino, ako ang lehitimong CEO ng Aquino Group. Naramdaman niyang nanginginig ang boses niya. Sa gilid ng paningin, nakita niya si Luther na tahimik na tumatango. Parang sinasabing ituloy niya. Huminga siya ng malalim. Grabe ang tapang na pinamalas ni Jessa. Hindi birong tumayo sa gitna ng boardroom kaharap ang mga taong nais siyang itumba. Habang may mabigat na sekreto sa kanyang sinapupunan, nakakabilib ang kanyang determinasyon, ang pagbalanse ng pagiging mapagmahal na asawa sa ospital at isang matapang na CEO sa opisina. Ang aral natin para sa kabanatang ito, ang tunay na katapangan na hindi ang kawalan ng takot, kundi ang pagpili na lumaban sa kabila nito. Minsan, kailangan nating maging CEO ng sarili nating buhay, magdesisyon ng tama, kumuha ng mga tamang kakampi at manindigan para sa ating mga prinsipyo. Kahit na parang imposible ang laban, tandaan, hindi natin kailangan maging perpekto o alam ang lahat ng sagot agad. Ang mahalaga ay ang lakas ng loob na magsimula humingi ng tulong sa mga taong tunay na naniniwala sa atin. Sa tingin ninyo, gaano kaya katagal na may tatago ni Jessa ang kanyang mga kasinungalingan kay Santiago at sa harap ng mga board members? Kaya nilang panindigan ang pagbawi sa Aquino Group? Huwag na huwag ninyong palalampasin ang susunod na part. Ako si Miss Maria, hanggang sa muli.